Tuloy-tuloy na po, minamahal. Dadako na po tayo sa ating pakikinig o pag-aaral na banal na salita na ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinamamahal na Panginoon Hesus, tayo mo po minamahal, palandalan po tumayo. At narito po, akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaang noon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Maganda nga po na po, maminamahal, bago tayo dumako sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Sama-sama po muna tayo manalangin. Manalangin muna tayo sa ating malapang noon. Dakilat na pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po yung nagpupuri. Nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo muli kami ng pagkakataong mapapurihan at pasalamatan kadakilang Diyos. Salamat po sa pagtanggap po ng aming mga papuring awitin, Mala Panginoon. Salamat po sa pagtanggap po ng aming pagsamba. Sa araw na ito, nakaabot sa iyong dakilang kalulatian, Mala Panginoon. Ang aming mga papuri, Mala Panginoon, ang aming mga pagsamba. Mala Panginoon, maraming salamat po. Mag-isa mga kapatiran po namin, kasama po namin sa araw na ito, sa dakilang gintong pagkakataon muli na pinagkaloob mo sa amin, Mala Panginoon, na sama-sama kami nakapaglingkod sa iyo sa araw na ito, dakilang Diyos. At minsan padalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita, Mala Panginoon. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, Mala Panginoon. Linisin kami sa lahat ng aming mga kalikuan sa pamagitan ng mga salita mo, Mala Panginoon. Banalin mo kami ng banal na salita, sumaamin po kayo at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal, Panginoon, maminamahal, bago tayo dumako sa ating pong pambungad na talata. Dito sa Revelation chapter 5, verse 2 up to 5, at tatalo natin mamaya sa verse 9. Ako muna ay nagpapaabot din po, maminamahal, ng taus-pusong pagbati po sa inyong lahat, sa lahat ng mga minamahal, ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga saints of God, sa lahat ng mga tinubos ng dugo ni Kristo, maminamahal. Magandang po sa inyo, sa ating mga minamahal, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa lahat ng ating beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat na patuloy po na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain. At nagbibigay din po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved and honorable beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor. At gayon din, maminamahal sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimot ang aral natin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, palakpakan muna natin ang malakas ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya libuksan natin ang ating pambungad na talata. Revelation 5 verse 2 hanggang 5, gawin natin hanggang 5 yan, at italo natin ang verse 9. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 5, talatang 2 hanggang 5, talon ng 9. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. 5, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito, ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. 9, at sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po natin, the power of the blood.
The power of the blood. Dito po mga minamahal sa nabasa po natin sa mga talata, meron po tayong nabasa rito mga minamahal na isang aklat. Ang aklat na ito mga minamahal, sinabi ng Biblia, walang makapagbukas. Kasi ang aklat na ito mga minamahal, ito po yung tinatawag na the Book of Law. Yung aklat, maminamal ng kautusan. Kaya walang makapagbuklat nito, mga minamahal, walang makapagbukas, sabi ng Biblia, wala pong nakasunod. Walang nakasunod, mga minamahal, sa utos ng Diyos. Walang nakasunod, mga minamahal, sa batas ng kautusan. During the dispensation of law, mga minamahal, panahon ni Moses, ang dispensation of law, minamahal, mula sa panahon ni Moses hanggang sa panahon ni Juan Bautista. Ang mga tao po ay maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, the dispensation of law. Ang utos niyan, minamahal, ang tanging makapagliligtas sa tao para hindi siya maparusahan, hindi siya matapon sa impyerno at itapon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang ibinigay ng Diyos, minamahal, para ang tao ay iligtas. The dispensation of law. Pero, minamahal, gaya ng nabasa po natin, mga minamahal, sabi, walang nakapagbuklat, walang nakapagbukas ng aklat sapagkat wala pong nakasunod kahit isa. Mabubuksan lang ang aklat na yan kapag merong nakasunod. Pero gaya ng sinabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala nga at walang matuwid, wala kahit isa at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya sa madaling salita, mga minamahal, lahat ng tao po, mga minamahal, ay mapapahamak. Sinabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kaya nabasa natin dito, mga minamahal, umiyak si John the Beloved. Sinabi ng talatang 4, sabi ng Revelation 5:4, at ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sinuman na marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Pero sabi ng verse 5, at sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Judah. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Sabi ng verse 9, at sila'y nangag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, sa bawat wika at sa bayan at sa mga bansa. Kung hindi, maminamahal, nabuksan ang aklat na yan, kung hindi, maminamahal, sa kamatayan ng ating mahal na Panginoong Kristo, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. Dahil sinabi ng Biblia, sinusumpa ng Diyos ang bawat taong hindi nakasusunod sa utos ng Diyos. Kaya, mga minamahal, ito pong kapangyarihan ng dugo ni Kristo, hindi lamang tayo iniligtas sa sumpa ng Diyos, mga minamahal, kundi tayo po'y iniligtas sa kasalanan. Iniligtas, mga minamahal, sa kabayaran ng kasalanan, sa impyerno. At higit sa lahat, mga minamahal, binibigyan tayo ng access. Dahil sa dugo ng mahal na Panginoong Kristo, binibigyan tayo ng access na makarating sa langit, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos. Kaya pagkatapos na nabuksan ng aklat, maminamahal, sinabi ng Biblia,
ang mga tao po ay nagsipagpuri sa mahal na Panginoon. Sila'y nag-awitan ng bagong awit, sabi dito maminamahal, sapagkat ang ating mahal na Panginoon Kristo ang karapat-dapat na kumuha at magbukas ng aklat, sapagkat siya ay pinatay. Binili niya sa Diyos ng kanyang dugo ang mga tao, ang bawat angkan, ang bawat wika, bawat bayan, at bawat bansa. Amen. Kaya para sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, napakahalaga sa atin na ating sariwain, maminamahal, ang banal na hapunan sapagkat sinabi ng Biblia na sa ating paggawa nito ay inaalala natin kung paano tayo tinubos ng ating mahal na Panginoon ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Sabi rito, maminamahal, why we need the blood of Jesus? Bakit mahalaga sa atin? Bakit kailangan ng bawat tao ang dugo ng ating mahal na Panginoon Kristo? Unang-una, sabi ng banal na kasulatan, sinabi ng nabasa natin kanina, for all have sinned and come short of the glory of God. All persons, even moral and religious, are sinners before God and must have offering for sins. Lahat ng tao, mga minamahal, kahit sila po ay mabubuting tao, kahit sila ay mga reliyoso, mga minamahal, sinabi ng Biblia, sila po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kinakailangan nila ng handog sa kasalanan upang sila po ay maging karapat-dapat sa mata ng Diyos. Katulad maminamahal noon, dito sa Biblia maminamahal, sinabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sins. Kahit noon maminamahal, panuntunan na ng Diyos na lahat ng lalapit sa Kanya bago magandog, bago lumapit at manalangin sa malapanon, kailangan nila mga minamahal ng handog para sa kasalanan. At ito po ay ang dugo. Sinabi ng Hebrews 9:22, for without shedding of blood is no remission of sins. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kaya noon, maminamahal, sabi ng Hebrews 9:12 up to 14, mababasa niyo po, ang mga dugo ng kambing, ang mga dugo ng bulong baka, hindi tayo maminamahal naging ganap. Sapagat pagkatapos ng tao magandog ng dugo, ng baka, ng kambing, mga dugo ng hayop, patuloy silang nagkakasala ang tao maminamahal. Pagkatapos nilang magandog, balik sa kasalanan. Kaya ang nangyari maminamahal, repent and repeat. Repent and repeat. Magsisisi, babalik sa kasalanan. Magsisisi, babalik sa kasalanan. Walang pagbabago ang tao noon, maminamahal. Kaya continuous lang, handog lang ng handog. Tapos magkakasala, handog na naman. Pero sinabi rito sa banal na kasulatan, mababasa natin mamaya, si Kristo maminamahal, isang beses lang inihandog at ang bisa nito'y magpakailanman. Sinabi rito sa Hebrews 9:12 up to 14, kung ang mga dugo ng baka, ng mga kambing, ay nakakapaglunas ng kasalanan nung unang panahon, lalo na po ang dugo ni Kristo, mga minamahal, na minsan inihandog niya, ngunit ang bisa ay magpakailanman. At ang sabi ng Hebrews 9:22, without shedding of blood is no remission of sins. Basahin natin ang Hebrews 9:12 hanggang 14. Italo natin ang verse 22. Sa 9:12 mo na. Dito po sa Hebrews chapter 9 verse 12 up to 14 and 22, sabi po, at hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailaman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka ay binudbud sa mga nadungisan
ay makapagiging banal sa ikalinis ng laman. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu ng walang hanggang ay hinihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Dito sa 22. At ayon sa utusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. 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 Kaya nga, maminamahal, sinabi ng Biblia, all persons, even moral and religious, are sinners before God and must have offering for sins. Hindi ka makalapit sa Diyos, maminamahal, kapag wala kang handog na dugo para sa iyong kasalanan. Kaya nga, kung ang mga dugo ng baka, ang dugo ng kambing, sabi ay nakapaglilinis ng laman sa kasalanan, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na inihandog niya minsan lang, ngunit magpakailanman, na tayo ay pinapaging banal, magpakailanman sa pamagitan ng dugo ng ating mahal na Panginoong Kristo. At kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya nagtataka, maminamahal, yung mga hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Nagtataka sila, mga minamahal, bakit daw sinasamba natin si Kristo? Bakit daw si Kristo ang kinikilala nating Diyos? Samantalang siya daw ay tao lang. Si Kristo ay tao lang daw. Siya anak ng Diyos, tao lang. Hindi nila alam, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya mismo ang Diyos na nagkatawan tao. Hindi siya karaniwang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Sabi ng Biblia, because without shedding of blood is no remission of sins. Kung hindi mabubuhos ang kanyang dugo, walang kapatawaran ang ating kasalanan. Kasi ang hinihinging dugo para maging bayad sa kasalanan ng tao, yung dugo ng isang taong walang sala. Yung dugo ng walang kasalanan. Walang dungis, walang kapintasan, hindi nagkakasala na tao. Kung meron mang dapat ipako sa krus, kung meron mang magpipinitensya at ipapako sa krus, ang hinihingi ng Diyos yung sinless. Yung hindi nagkakasala. Kaya yung ating kinagis ng reliyon, yung mga nagpipinitensya, tapos magpapapako sa krus, nilalapastangan lang nila ang Diyos. May karapatan kang magpapako sa krus at magpinitensya kung wala kang kasalanan. Ang hinihingi ng Diyos na maging handog sa kasalanan, yung walang kasalanan. At sinabi ng Biblia, 1 Samuel chapter 2, verse 2, wala namang ibang banal kundi ang Diyos. Lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Kaya kung hindi magkakatawang tao ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na Espiritu, hindi nakikita, lahat tayo, mga minamahal, papuntang impyerno. Walang maliligtas sa atin, kahit isa. Lahat tayo ay nakaatang sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno, mga minamahal, ito po ay kulungan lang. Hindi pa yan ang tinatawag na final destination. Ang impyerno, mga minamahal, ito ay kulungan pa lamang ng mga taong iahanda para sa araw ng paghuhukom. Nasa 2 Peter chapter 2 verse 4. Ang mga demonyo, ang mga anghel na nagkasala, na ngayon na sila ang mga demonyo, ay kinulong sa kalaliman, sa impyerno para ilaan sa paghuhukom. Ang paghuhukom, ito po yung dagat-dagatang apoy. Ito yung final destination. Sabi ng Revelation chapter 20, verse 14 and 15, ang mga hindi masusumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya,
Ano ang kahinatnan natin kung hindi nagkatawan tao ang Diyos, mga minamahal? Kaya sabi nila, si Kristo tao lang. Kasi, bakit? Kung si Kristo Diyos, bet namatay. Kung si Kristo Diyos, bakit nananalangin? Kung si Kristo Diyos, ba't sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Bakit sinumbatan niya ang Diyos nung siya'y nakapako sa krus? Bakit daw ganun? Hindi alam, minamahal ng mga naniniwala na si Kristo'y tao lang. Yung kaligtasan natin, sabi ng Hebrews chapter 5 verse 9, pagkatapos niyang mapaging sakdal, siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga magsisitalima sa Kanya. Sa madaling salita, ang kaligtasan natin is scripted. Ang Diyos, mga minamahal, ang scriptwriter. Siya ang direktor. Siya rin po ang aktor. Siya rin ang gumanap. Scripted. Lahat ng mga sinabi ng mahal na Panginoong Jesucristo nasa lumang tipan. Ginanap niya yan. Sabi ng Biblia, lahat ng mga sinabi niya, lahat ng mga nangyari sa Kanya, ito ay kinakailangang mangyari, sabi, para matupad ang kasalanan, ang kautusan upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kasalanan, nasa ilalim ng sumpa, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lahat ng mga sinabi niya, scripted yun. Yung sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Scripted yun. Nasa Psalms 22 verse 1 yun. Hindi niya sinabi yun dahil yun ang nararamdaman niya at sinisisi niya ang Diyos, hindi. Sinabi niya yun, sabi ng Mateo 5 talatang 17, para matupad ang kautusan. Naparito siya para tuparin ang kautusan. Kasi sabi ng Hebrews 5:9, nang siya'y mapaging sakdal, siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga magsisitalima sa Kanya. Ang kaligtasan ng tao, scripted. Nakasulat na. Ang ating mahal na Panginoon Diyos, ang scriptwriter. Siya, mga minamahal, ang direktor, at siya rin po, mga minamahal, ang aktor. Siya lahat ang gumanap niya kasi ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Sinabi niya sa Isaiah 42 verse 8, I will not share my glory to another. Hindi ko ibibigay ang aking kalulatian sa iba. For I am God. I am the jealous God. Sabi ng Exodus chapter 34 verse 14, ang Diyos na ang pangalan ay mapanibuguing Diyos. Kaya kung hindi si Kristo ang Diyos, napunta lahat ang kalulatian sa mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Sinabi ng Philippians chapter 2 verse 6 hanggang verse 11, sabi diyan, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nag-anyong alipin. At bilang alipin, sabi, nagpakamasunurin. Oo, nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. At siya'y binigyan ng pinakadakilang pangalan upang sa pangalan ni Jesus, ang lahat, mga dila ay magpapahayag na siya ang Panginoon at lahat ng mga tuhod ay luluhod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Pag sinamba mo si Kristo, lumuhod ka sa Kanya, nagpuri ka sa Kanya, naglingkod ka sa Kanya, binibigyan mo ng kalulatian yung Ama. Sa kalulatian ng Ama. Pero sabi ng Biblia, pag itinakwil mo siya, itinatakwil mo yung Ama. Pag hindi ka naniwala sa Kanya, sinabi ng Biblia, hinatulang ka na. Taga-impyerno ka na. Ang puot ng Diyos ay sumasayo. Kaya nakakahabag, mga minamahal, yung mga taong hindi nabuksan ng isip. Pagdating nila sa harapan ng mahal na Panginoon Diyos, hahanapin sa Kanya, where is the sacrifice for sins? Where is the blood of Jesus? Hindi ka naniwala kay Kristo. Hindi mo siya pinaniwalaan na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Paggarap mo sa paghukom, ang itatanong sa iyo, where is your sacrifice for sins? Pag wala ka pananampalataya kay Kristo, pinaniwalaan mo na si Kristo'y tao lang. Naniwala ka na si Kristo'y hindi Diyos Ama. Sabi ng Biblia, maminamahal,
itatakwil ka ng ating malapanan sapagkat wala kang handog sa kasalanan. Sabi rito, all persons, even moral and religious, are sinners before God and must have offering for sins. Pag sumampalataya ka kay Kristo, naniwala ka sa Kanya, pagharap mo sa Panginoon, hindi ka titignan ng Diyos bilang makasalanan. Ang titignan ng Diyos sa iyo, yung sakripisyong iniandog ni Kristo sa krus. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Titignan Kanya, hindi isang makasalanan, kundi titignan Niya bilang isang taong nahugasan sa kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya ganun kaalaga, maminamahal, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, basahin po natin, tayo ay binanal, tinubos sa pamagitan ng dugo ng mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin. Episo, Kapitulo 1, talatang 7. Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating makasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, sabi ng Biblia, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya ngayon, nasa biyaya tayo, maminamahal. Ngayon, kung noon walang nakasunod sa utos ng Diyos, during the dispensation of law, sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Dati, ang paraan ng Diyos para iligtas ang tao, dispensation of law. Sundin mo ang utos. Sundin mo ang lahat ng utos, pero sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Buti na lamang, sabi ng Biblia, namatay si Kristo sa krus para tayo po ay iligtas sa ilalim ng kautusan. Sa sumpa ng kautusan, upang tayo ay ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Ngayon, maminamahal, mula nang tayo po ay sumampalataya sa kamatayan ni Kristo, sabi ng Biblia, ngayon ay naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, we are saved by grace through faith. And we are not ourselves. Sabi, upang walang sinumang magmalaki. Kaya bilang mga Kristiyano, huwag tayong umasta na parang hindi tayo naging makasalanan. Huwag tayong umasta na parang mas matuwid kaysa sa iba. Huwag tayong magatulan. Huwag nating isipin, maminamahal, na mas karapat-dapat tayo kaysa sa mga ibang mga Kristiyano na mahina. Ang isipin natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, lahat tayo'y naligtas sa biyaya, walang matuwid sa atin kahit isa. Wala tayong karapatang humatol. Kasi pag ginatulan mo ang kapatid mo, sabi ng Biblia, sa paghatol mo sa iyong kapatid, ikaw ang hahatulan ng Diyos. Pag ginatulan mo ang kapatid mo, sabi ng Mateo 7, talatang 1 hanggang 2, pag ginatulan mo ang kapatid mo, impyerno ka. Sinungaling ka, impyerno ka, ikaw ang naghihintay na sa impyerno. Kung anong hinatol mo sa kapatid mo, yun ang ihatol sa iyo ng Diyos. Amen? Sinabi ng Biblia, we are saved by grace through faith, and we are not ourselves. Hindi sa ating gawa upang walang magmapuri. Basta, ang tignan mo sa sarili mo, ikaw isang dating makasalanan na kinahabagan lang ng Diyos. Huwag kang magmalaki sa sarili mo na hindi porket ang kapatid mo maraming kahinaan, may kapatid kang laging nadadapa, laging nagkakasala, huwag mo siyang natulan. Kasi lahat tayo'y katulad niya. Lahat tayo'y nakaatan sa dagat-dagatang apoy, kinahabagan ng ating mahal na Panginoon, binigyan ng pagkakataong mapatawad at magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? Kindly, maminamalisigit natin sandali itong Mateo 7, 1 hanggang 2 at James chapter 4, verse 12. Basahin natin, dagdag natin James 4:12. Dito po sa Mateo chapter 7 verse 1 and 2, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hatulang kayo, at sa panukat na inyong isukat
ay susukatin kayo. Amen. Santiago Kapitulo 4, talatang 12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapat sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Amen. Sa 13. Tre- 13. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi. Okay na po. Sige, okay na po yan. Amen. Amen. Sabi, maminamal, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatuwid ang Diyos na makapagliligtas at makapagwawasak ng ating kaluluwa. Dapat sino ka na umahatol sa iyong kapwa? Kabilang mga mananampalataya, mga minamal, iwasan nyo na maging judgmental. Amen. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Para manatiling may bisa ang dugo ni Kristo sa atin, sabi ng Biblia, if you walk in the light, as He is in the light, with fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Ibig sabihin ng fellowship one with another, maminamahal, sabi, ang ibig sabihin niyan, forgiving one another, praying one another, harmony one another, bearing burden one another, receiving one another. Ibig sabihin, dapat meron tayong pagkakasunduan lahat. Lahat tayo nagmamahalan, love one another, praying one another. Yun ang ibig sabihin ng fellowship one with another. Pag ganun, ang prinsipyo mo bilang Kristiyano, laging may bisa sa iyo ang dugo ni Kristo and the blood of Jesus Christ cleanses us from your sins. Pag laging meron tayong harmony, lagi tayong may magandang relasyon sa isa't isa, nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadala ng pasanin sa isa't isa, nag-uunawaan, receiving one another, nagtatanggapan sa isa't isa, nagpapanalanginan, mga minamahal, wala nang bisa sa iyo ang kasalanan dahil the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Nananatili ang bisa ni Kristo, ang bisa ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, manatili tayong mapakumbaba. Amen. Sabi, huwag isipin ng isang tao na siya'y mas matuwid kaysa sa iba. Nandun ang humility. Pag may kapatiran tayong nahulog sa kasalanan, natukso, praying one another. Bearing burden one another. Pasanin mo rin yung kanyang pasanin. Kayong mga malalakas. Sabi ng Galatia 6, 1 and 2, kayong mga malalakas, pasanin nyo ang mga mahihina. Yung mga mahihinang Kristiyanong nahuhulog sa kasalanan. Bumabalik sa bisyo, wag mong husgahan, wag mong atulan. Sabi, pasanin mo ang kahinaan niya. Bearing burden one another, magdalahan tayo ng pasanin sa isa't isa. Ito pa rin yung gayon ang kautusan ni Kristo. Pag ganon, maminamal ang prinsipyo mo, ganon ang mindset mo. Pagdating ng malapan ng Kristo, ikaw ang unang-unang dadalhin sa langit. Amen! Kasi laging may bisa ang dugo ni Kristo. Pero pag judgmental ka, maminamahal, pag sabi ng Isaiah 65 verse 5, iniisip mo mas mabuti ka kaysa sa kapwa mo, iniisip mo mas matuwid ka kaysa sa iba, sabi, galit na galit ang Diyos sa iyo. Umuusok ang ilong niya sa galit. Ayaw niya ng judgmental. Ayaw niya na inaari na siya'y banal. Iniisip niya na mas banal siya kaysa sa iba. Dahil sinabi ng Biblia, ang nagmamakamataas ay ibinababa ng Diyos. Ngunit ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas ng Diyos. Tignan niyo, basahin natin yung Isaiah 65 verse 5. Dito po sa Isaiah chapter 65 verse 5 na nagsasabi, humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong
apoy na nagliliyab buong araw. Amen. Amen. Nakakita na kayo, maminamal, ng dragon na umuusok ang ilong sa galit. Ganun ang Diyos, mga minamahal. Sa mga tao na iniisip niya na, I am holier than thou. Mga taong judgmental, mga Kristiyano, iniisip na mas matuwid sila kaysa sa iba. Umuusok ang ilong ng Diyos sa galit. Apoy na nagliliyab. Kasi gusto ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, walang matuwid sa atin, tayo kinahabagan lang ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. We are saved by grace through our faith. Sabi, upang walang sino man sa atin ang magmapuri, para walang sino man magyabang. Ibig sabihin, sa paningin ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo kinahabagan, nilinis ng banal ni Kristo. Amen. Sabi pa rito, dito sa Biblia, maminamahal, sabi rito, noon, before we come in the presence of God, we must offer the different kinds of offering. Kaya may mga priest. Dati may mga pari. 5,000 years ago. Kaya yung paniniwala natin, mga minamahal, na ang pari kailangan pa ngayon, 5,000 years ago pa yan. Nahuhuli ka na. Para kang yung Hapon, na nung panahon ng gera, nagtago sa kuweba, lumipas na ang malaong panahon, lumabas siya after 40 years. Akala niya gera pa, naghanap pa siya ng kalaban, di niya alam, matagal nang tapos ang gera. Nasa modernong lugar na siya, modernong panahon na siya. Amen? Ganun yung mga tao naniniwala na ang mga priest, ang mga pari, kailangan pa sa panahon natin. Sinabi ng Biblia, mula nang inihandog si Kristo sa krus, wala nang mga pari. Sabi, ang mga pari, ang mga saserdoting tumatayo sa dambana ng Diyos, hindi na makapag-alis ng kasalanan. Sapagkat si Kristo ay inihandog na minsan at magpakailanman. Ang gampanin ng pari, maminamahal, pag ikaw ay nagkasala, sila ang maghahandog ng handog sa kasalanan mo. Mayroon kang tinatawag na sin offering. Ibibigay mo sa pare kasi wala kang karapatang pumasok sa tinatawag na holy place. Hindi ka makapasok doon. May mga partition. Una-una, holy place. Tapos, holy of holiest. Doon sa holy place, mga pari lang muna. Dadaan ka sa pari, tapos ipapasa ng pari yung handog mo doon sa tinatawag na chief priest. Pangulong saserdote. Siya naman ang pwedeng pumasok sa tinatawag maminamal na holy of holiest. Kabanal-banalang dako. At ang mga tinatawag na chief priest, meron silang sutana, nakasutana sila. Katulad ng suot ng mga pari ngayon. Pero meron silang mga bell. Bawat laylayan ng kanilang sutana, may mga maliliit na bells. Alam niyo yung bells, yung parang yung nilalagay sa leg ng aso. Para tumunog habang kumikilos yung chief priest. Yung pangulong saserdote, habang kumikilos, maririnig nilang kumakalimbang pa yung maliit na bells sa laylayan ng damit niya. Kasi pag hindi na nila narinig yung bells, yung mga pare nakatali, may tali yan, yung chief priest. Pag nakita na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos, yung kanilang handog, ibig sabihin, namatay na yung pare. Yung chief priest, yung pinaka-obispo, iba yung pare, iba pa rin yung obispo. Yun yung chief priest sa panahon noon ni Moses. Pag hindi na narinig yung kalembang, yung bells, hihilain nila, namatay na yung chief priest. Ibig sabihin, hindi malinis ang puso niya. Ganun seryoso ang Diyos sa kasalanan. Masyado ang ating mahal na Panginoon, maminamahal na maselan. Gusto niya, sabi, ang bawat lalapit sa Kanya ay babanalin siya. Sabi ng Leviticus chapter 10 verse 3.
na babanalin ako ng bawat lumalapit sa akin. Kaya kapag ang pare nagandog sa Diyos, hindi siya banal, hindi siya karapat-dapat, maminamahal, mamamatay siya. Hihilahin na yung kanyang lubid, nakita patay na yung pare. Amen? Pero simula, maminamahal, ng inihandog si Kristo, minsan lamang, ngunit magpakailanman ang bisa nito, mga minamahal, ay magpakailanman. Mula noon, mga minamahal, ilang taong lumipas na, ilang libong taon na, 5,000 years ago, maminamahal, pero kailanman, sabi ng Biblia, ang bisa ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo ay timeless. Timeless. Hindi katulad noon, na kapag ang dugo ng baka, dugo ng kambing ay inihandog, pag nagkasala, kailangan mo magandog na naman. Pero si Kristo, ang mahal na Panginoon, minsan lamang inihandog, ngunit ang bisa ay magpakailanman. Hindi na kailangan ang pari para maging handog sa kasalanan, para sila ang maglalagay ng handog. Sila ang bibigyan natin ng ating handog. Maraming mga handog para sa kasalanan. Sin offering, trespass offering, peace offering, burn offering, thanksgiving offering, free will offering. Yan po yung mga hayop na sinusunog. Mga dugo, ibinubuhos. Yan yung mga tinatawag na mga offering noon, maminamahal. Yan yung mga offering. Sin offering, trespass offering, peace offering, burn offering, thanksgiving offering, free will offering. Yan lahat, maminamahal, ang mga hinahandog ng mga tao noon. Pero sabi dito sa Hebrews chapter 10, basahin natin, verse 10 up to 11, kaya nga wala ng pari. Hindi na kailangan lumapit ka pa sa pari, mangumpisal. Sinabi ng Hebrews chapter 4, verse 16, magsilapit tayo na may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo ay magsipagtamo ng awa at mga minamahal, tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ngayon, pwede ka nang dumirekta sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, mula nang inihandog si Kristo, sabi ng Hebrews chapter 10, verse 10 up to 12, ang mga pari na nangangasiwa at tumatayo, hindi na makapagpapatawad ng kasalanan. Hindi na makapagpapaalis ng kasalanan. Basahin natin Hebrews 10 hanggang 12. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, talatan 10 hanggang 12. Sa kaluubang yaon, tayo pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanan, ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayunding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng kasalanan. Pakiulit po, pakiulit. At katotohanan, ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayunding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. Ngunit siya na makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan upang magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Amen. 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 Every priest is standeth daily, ministering and offering oftentimes the same sacrifice, which can never take away sins. Hindi na makapag-aalis ng kasalanan. Amen? Kaya nga, yung mga ginagawa nating sakramento, ginagawa nating mass, 5,000 years ago pa yan. Yung mga mangumpisal tayo sa mga pari, kailangan may magmisa na pari para ang panalangin natin makarating sa Diyos. 5,000 years ago pa yan. Para kang yung hapon, i-realize mo. Para kang yung hapon nagtago sa kuweba. Hindi niya alam, 20 years na siyang nasa loob ng kuweba. Akala niya gera pa. Akala niya nasa 1940s pa siya. Talagang nakasund-sundalo pa siya ng hapon. Puro balbas na siya. Hindi niya alam matagalan tapos ang gera. Amen? Ganoon, kapag ngayon naniniwala ka pa na ang pari ang makapag-aalis ng kasalanan, na kailangan natin ang pari para magmisa para sa kaluluwa, magmisa para sa atin, mangumpisal para sa kasalanan natin,
5,000 years ago pa yan. Nahuhuli ka, nagising. Para kang hapon. Naakala mo, 1940s pa, hindi mo alam, 2,000 years na, 2000 to 2021 na. 2021 na. Amen? Kaya ngayon, pwede ka na makadirekta sa Diyos dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi, lumapit ka na may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang magsipagtamo kayo ng biyaya. Upang tumulong sa inyo sa panahon ng pangangailangan. Pwede ka nang dumirekta sa Diyos. Kasi sabi ng Biblia, my people destroy for lack of knowledge. Sabi ng Oseas 4, talatang 6, my people destroy for lack of knowledge. Dahil itinakwil mo ang aking salita, sabi, itatakwil din kita bilang saserdote ko. Kaya tinanggal ng Diyos ang mga pari, maminamahal, 5,000 years ago. Itinakwil nila ang salita ng mahal na Panginoon. Itinuro ang mga tradisyon, tinuro ang Catholicism, tinuro ang dogma, tinuro, maminamahal, ang mga tradisyon na hindi utos ng Diyos. Sabi ng Marcos, Kapitulo 7, talatang 8 hanggang 9, sabi, nilisan niyo ang utos ng Diyos at pinangawakan ang mga salit-saling sabi ng tao. Sabi, my people destroy for lack of knowledge because you rejected knowledge. Sabi niya, I will reject you as priest of me. Tatanggalin na rin kita bilang pari ko. Ayaw na kita maging pari. Kaya ang pari ngayon, 5,000 years ago pa yan. Amen? Ang daming gusto pang maging pari ngayon, mga minamahal. Bakit? My people destroy for lack of knowledge. Oh, ang aking bayan ay nasira dahil sa kawalan ng kaalaman. Akala nila 40s pa, 1940s pa. Para silang hapon, akala gera pa hanggang ngayon. Hindi nila alam 2021 na. Ganun ang mga pari ngayon na gustong magpari. Ganun yung mga taong naniniwala pa sa mga pari. 5,000 years ago pa yan. Behind ka na ng 5,000 years. Tinanggal na ang mga pari. Sabi rito sa Oseas 4:6. Sino ang pari ngayon? Nasa Isaiah 61 verse 6. Tayo ngayong mananampalataya ni Kristo, tayo ang kanyang mga saserdote ngayon. Amen. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, ye are a chosen generation, a royal priesthood. A royal priesthood. Kayo, mga minamahal, ay mga lahing hirang, makaharing pagkasaserdote. Kayo ang mga saserdote ngayon, tayong mga Kristiyano. We are a chosen generation, a royal priesthood. Royal priesthood, ibig sabihin, hari ka na, pari ka pa. Pari ka na, hari ka pa. Ye are a chosen generation, a royal priesthood. Makaharing saserdote, a holy nation, a peculiar people that should support the praises of Him who hath called you out of the darkness into His marvelous light. Dapat alamin mo yan, maminamahal, ikaw ngayon ang pari ng Diyos. Amen! Pwede ka nang makadirekta sa Diyos, pwede ka nang lumapit ng direkta sa Diyos. Nabasa na ba natin yung Hebrews 4:16? Nabasa na natin yan, Hebrews 4:16. Ay, hindi basahin natin sandali. Hebrews 4:16, tsaka Oseas 4:6 at Isaiah 61 verse 6. Dito po sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 16, magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Osea 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautosan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Amen. Amen. Isaiah? No, Isaiah. 61:6. Isaiah 61, talatang 6.
Ngunit kayo'y tatawagin mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao, ng mga tagapangasiwa ng ating Diyos. Kayo'y magsikain ng kayamanan ng mga bansa at sa kanilang kaluhalatian ay magmamapuri kayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahina ang palakpak natin, maminamahal. Praise the Lord. Hindi biro yan, maminamahal. Amen. Biro mo ang mga pare, bago naging pare, 12 years, nasa seminaryo. Talagang abstinence. Sa mga kalayawan ng sanlibutan, nakakulong. Ang mga madre, matalang ang nakikita ng mga loved ones nila. 12 years nagsakripisyo para maging lingkod ng Diyos, tagapangasiwa. Pero hindi nila alam, 5,000 years ago pa yun. Behind sila ng 5,000 years. Amen? Sinabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Tinatanggal na kita bilang pari ko. Tinanggal na kita. Dahil itinakwil mo ang aking salita, sabi ng Diyos, tinatanggal kita bilang pari ko. Priest to me. Dahil itinakwil mo ang aking salita. Kasi itinuro. Tingnan mo, nasubukan yung magsimbang ngayon, maminamahal. Kung magsimba ka, wala kang marinig na word of God. Wala kang mapakinggan, hindi mo mapakinggan ito, hindi mo mapakinggan ang purong salita ng Diyos. Ang mapakinggan mo kundi politika, tradisyon. Mga salit-saling sabi ng tao. Kung mag-quote man sila maminamal ng verse, isa lang, pero once in a blue moon, isang bersikulo sa buong taon. Pero sa atin, bawat sinasabi natin, nasa banal na salita ng Diyos. Bakit? Dahil tayo ngayon ang mga saserdote ng Diyos. Tayo ngayon ang mga tagapangasiwa, dapat alamin mo ngayon ang iyong karapatan. Alamin mo ngayon ang iyong privilege. May pribileyo ka, lumapit sa Diyos, dumirekta, manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon, tatanggapin niya ang pagpupuri mo. Amen. Hindi mo na kinakailangan may mamagitan pang pari. Sabi, lumapit ka na may pagkakatiwala. Saluklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa, upang tayo'y matulungan ng Diyos sa panahon ng pangangailangan. Huwag ka lang mag-alinlangan, lumapit ka na may pagkakatiwala. Sabi, come boldly. Ibig sabihin ng boldly, buong paninindigan, buong pananampalataya, buong pagkakatiwala. Come boldly, buong tapang, buong pagtitiwala na ikaw ngayon ang pinili ng Diyos bilang tagapangasiwa sa dambana ng ating mahal na Panginoon. Ye are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Mula sa kadiliman, mula sa kasalanan, pinili ka upang mga minamahal, ipayag mo ang kanyang dakilang karangalan sa pamagitan ng pagpupuri, sa pamagitan ng pagpapatotoo, at sa pamagitan ng pag-aayag ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan alam mo ang iyong privilege. Alam mo ngayon, maminamahal, kung ano ka, kung sino ka. Kasi sinabing, gagawin tayong royal priesthood. Sabi ng Revelation 5 verse 10, He made us king and priests. He made us kings and priests. Gagawin tayong mga hari at mga pare, saserdote at mga hari sa kanyang kaharian. Kasi darating ang araw, tayo po, maminamahal, ay maghahari na kasama ni Kristo. Ang Diyos ay hari ng mga hari, tayo'y gagawin niyang hari. Kaya sa Biblia merong tawag sa Diyos na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, kasi nga gagawin niyan tayong hari. At tayong mga hari, meron tayong hari ng mga hari, yan ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sinabi, He made us kings and priests. Gagawin niya tayong hari at mga saserdote sa kaharian ng Diyos.
At ngayon na nga yan. Tinanggap natin dahil sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Amen! At ang kauli-ulian, maminamahal, sabi ng Biblia, kapag hindi mo siya tinanggap, pag wala kang kaugnayan sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, where is your burnt offering when you rejected Christ as your personal Savior? Pag hindi ka pa nakaranas ng kapanganakang muli, hindi mo pa tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas, haharap ka sa Diyos na walang hain. Tandaan natin, hindi pwedeng humarap sa Diyos na walang hain sa kasalanan dahil for all have sinned and come short of the glory of God. Tayong mga nanampalataya na kay Kristo, si Kristo ang pinakahain natin para sa kasalanan. Pagharap natin sa mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon Diyos, hindi tayo titignan ng Diyos bilang mga makasalanan. Titignan tayo ng Diyos bilang tinubos ni Kristo sa ating mga kasalanan. Hugas na tayo sa ating mga kasalanan. At sabi rito sa huling talata, maminamahal, sabi, Hebrews 10, 28 and 29. Basahin natin ang huling talata. Dito po sa Hebreo, chapter 10, verse 28 up to 29. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihatol na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Amen. 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 Nung unang panahon, maminamahal, yung panahon ni Moses, dispensation of law. Sabi rito, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses. Sa pamagitan ng testigo na 2 o 3, ay papatayin walang sala. Ang ibig sabihin niyan, kung yung mga utos ng Diyos, sinabi mong walang kwenta yan. Hindi yan na makapagligtas sa tao. Pag sinabi mo yan, sabi, pag may nakarinig sa iyo, may testigo na 2, 3, ang parusa ng Diyos papatayin ng walang sala, ng walang awa. Siya ay mamamatay ng walang awa kapag nilapastangan mo ang kautusan ng Diyos. Pero dito sa during our time, sabi rito, dispensation of grace. Gaano kayang higpit ang parusa ang akala nyo na iahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos na hindi umaring ganap o hindi umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Amen? Ibig sabihin ngayon sa panahon natin ngayon, yung mga taong hindi naniniwala sa tinatawag na katubusan ni Kristo na ginawa ni Kristo sa krus, hindi naniwala na kapag sumampalataya ka kay Kristo, napatawad ka na sa kasalanan. Hindi naniwala, maminamahal, sa hain na iniandog ng malapanong Kristo. Katulad nung isang leader na magaling magdebate, ngayon patay na. Sabi niya, kamangmangan yan. Maniwala ka kay Kristo, ligtas ka na. Ano ka, bali? Sabi niya. Ngayon, nabalian ng leeg, patay. Siya ang nabali. Sabi, ano kayang higpit ang parusa ng Diyos sa mga taong ganito? Na niwawala nila ng kabuluhan ang hain ni Kristo, ang kanyang dugo na iniandog niya para sa kasalanan natin. Ano kayang higpit ang parusa ang dadanasin ng mga taong ito? Kaya 100% mga minamahal, yung taong yan na napakagaling sa Biblia, nandun na, naghihirap na sa impyerno. Nakikipagdebate na kay Satanas. Pagkatapos niyan, itatapon pa sa dagat-dagatang apoy. Kasi hindi niya inaring banal ang dugo ni Kristo. Hindi siya naniniwala, maminamahal, sa tinatawag na atonement of Christ. Hindi siya naniniwala sa sacrifice na iniandog ni Kristo sa krus. Pero tayong naniwala, sabi ng Biblia, mga minamahal, yan ang magiging pinaka-access natin para makarating sa langit, sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen. Kaya panatilihin natin ang bisa ng dugo ni Kristo, maminamahal. If you walk in the light, as is in the light, we fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins.
Minsan nagkakasala tayo, mga minamahal, nagkukulang tayo, nagkakamali tayo. Hindi mo na kinakailangan magandog ka ng magandog ng hain ng kasalanan. Magsisi ka lang. Kung ipapayag mo ang iyong kasalanan, siya'y tapat at banal na ikaw ay patatawarin. Sabi ng 1 John 1:9. Pero kailangan mong, kinakailangan mong we have fellowship one with another. Inuulit ko sa inyo, ang ibig sabihin ng fellowship one with another, hindi yan fellow in the same ship. Hindi yung magkasama lang kayo sa simbahan. Hindi yung magkasama lang kayo sa isang barko, hindi. Ang ibig sabihin ng fellowship, yung sinabi ko sa inyo, love one another, forgiving one another, praying one another, receiving one another, bearing burden one another, love one another, magmahalan tayo, magunawaan tayo, magtanggapan tayo, magpanalanginan tayo, magdalahan tayo ng pasanin sa isa't isa. Sabi, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Diyan laging nakakabisa ang dugo ni Kristo, laging napapatawad ang kasalanan natin kapag ganyan ang prinsipyo natin sa paglilingkod sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya tayo po'y tumayo, maminamahal. Umawi tayo sa ating malapanong bago tayo dumako sa ating banal na hapunan. Awitin natin ang awiting sa Kalbaryo. Yung awiting dati akong makasalanan. Mga minamalianda natin ang ating mga puso. Sinabi ng Biblia, maminamahal, kung naalala nyo, kapag ikaw ay naghandog ng hain at naalala mong meron kang kasalanan sa iyong kapwa, lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad upang patawarin ka rin ng Diyos. Yun ang sinabi ng Biblia, forgiving one another, love one another, praying one another, receiving one another. Tanggapin niyo siya, tanggapin niyo ang patawad na inaalok niya, mga minamahal, receiving one another, bearing burden one another. Yan po, mga minamahal, kailanman hindi mawawala ng bisa ang dugo ni Kristo kung ganyan ang prinsipyo natin mga Kristiyano. Umawit po tayo mga